Hallelujah. Ano po to mga kapatid? Hallelujah. Ang tinatawag natin na impyerno. Hallelujah. Praise God. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ito pong impyerno na sinasabi dito mga kapatid, ito pong walang katapusan. Amen? Na pagdudusa mga kapatid sa bawat isa. At sino ba dito ang gustong mapunta doon? Amen? Wala, mga kapatid. Kaya nga, nandito tayo. Sa God is our strength. Nandito tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. At hindi lang tayo nakikinig, mga kapatid, ginagawa rin natin. Dahil kung hindi natin gagawin, hallelujah, wala po tayong kabuluhan sa mata ng ating Panginoon. Kaya wag po nating dayain. Yes, masakit ang salita ng Diyos. Masakit siya pag tayo'y tinatamaan. Masaktan tayo mga kapatid. Okay lang masaktan ang ating katawan kaysa ang ating spiritual mga kapatid na maglangoy-langoy sa impyerno. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Lahat po tayo, ayaw natin mga kapatid na malagay tayo sa impyerno. Kaya yung paglilingkod natin sa Panginoon, wag na po nating salihan ng joke-joke mga kapatid. Ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, seryosuhin na po natin. Hallelujah, dahil malapit na po, babalik ang Panginoon. At alam po mga kapatid, at alam nating lahat na mapaso lang ganit tagamay. Hallelujah, pwerte na maging sakita. Napakasakit mga kapatid, di ba? Hallelujah, napakasakit po mga kapatid, kahit kunti lang siguro na lagsik ng mantika. Sino po ditong nagluluto mga kapatid, di ba? Masakit po yan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba po mga kapatid? Nandyan pa ba ako? God is good. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Kamay-kamay daw kayo, Ben. Nandyan pa ba kayo? Para magpatuloy tayo. Ayan. Praise God. Hallelujah. Okay. Okay, salamat kapatid, no? Salamat po kapatid na Sister Angel. Ayan. Kasi wala kasi akong boses narinig. Okay. Hallelujah. Ang impyerno po mga kapatid, sinasabi na natin na yun po ay wala na pong hope doon. Amen? Wala na po tayong pag-asa na magsisi pa mga kapatid. Kaya mga kapatid, bakit po natin napag-aralan ngayon ang impyerno? Ito pong mga tao na nanatili sa kasalanan, hallelujah, dito po sila ilalagay. Praise God, hallelujah. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot o huwag kayong matakot sa magsisi patay sa katawan. Amen. Datapwat, hallelujah, mga kapatay, hallelujah, sa kalula, kundi bagkus, hallelujah, ang katatakutan ninyo, yaong makapuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Hallelujah. Kaya wag po tayong matakot mga kapatid kung saktan yung katawan natin. Amen. Huwag tayong matakot mga kapatid kung yung katawan ba natin sasaktan ito. Hallelujah. Huwag po tayong matakot kung i-deny natin yung gusto natin at huwag natin gawin mga kapatid. Hallelujah. Pag bawal sa Biblia, bawal talaga kahit maliit man yan mga kapatid. Hallelujah. Para sa atin, maliit lang naman ito. Okay lang to. Pero pag mali sa Biblia, mali talaga yan mga kapatid. Automatic lahat mali yan mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, siguruduhin natin mga kapatid, hallelujah, na tayo po'y naglilingkod na wala po tayong pag-alinlangan. Kaya nating dinatawag mga kapatid, kaya natin surrender lahat ng mga kasalanan natin. Kaya nating magbago. Hallelujah, dahil ayaw po natin mapunta tayo sa dagat-dagatan nga apoy mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yun po ang dahilan mga kapatid kung bakit araw-araw meron po tayong Word of God. Araw-araw tayong nag-aral. Araw-araw si pastor nangaral. Wala na nga ang boses. Araw-araw si pastor, hallelujah, nagbigay ng, hallelujah, paano tayo mamumuhay dito sa mundo. Bakit? Dahil lahat naman tayo mga kapatid ay kailangang mag-aral sa salita ng Diyos. Dahil nga kung hindi natin alam mga kapatid, paano mamuhay sa mundong ito, wala po tayong tinatawag, wala tayong direksyon. Amen? Hallelujah. Kaya mayroong mga salita ng Diyos, mga kapatid, na tinatawag na pag iyan ay bawal, bawal talaga yan. Kahit sabihin mo, oh, pwede na to. Praise God. Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, maraming mga salita na minsan tayong nasaktan. Amen? Hallelujah. Pero wag po tayong magalit sa mga nagwali, mga kapatid. Amen? Sabi nga doon sa Roma chapter 10 verse 17 mga kapatid, no? So
So then faith cometh by hearing, and the hearing by the words of God. Hallelujah. Sa pakikinig natin, mga kapatid, doon po nagsimula ang ating, hallelujah, naririnig, doon po tayo nagsimula nakinig sa salita ng Diyos. Pero paano man, sister, kung walang nag-word of God? Paano man, sister, kung walang nagbahagi sa salita ng Diyos? Paano ba namin marinig ang salita ng Diyos? Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, hallelujah, continue share the word of God. And continue pa rin natin i-share ang link dito sa, nasa ano pa lang pala tayo, kapatid, sa introduction pa lang yon. Ayan. Praise God. I-share po natin ang link, mga kapatid, sa God is our strength. Tayo mo pagluya-luya kay matod pa sa kanta. Kung magluya-luya ka, alkansi jud ka. Ha? Diba? Hallelujah. Kung magluya-luya ang mga Kristohanon, maalkansi. Ayaw mo paalkansi, ha? Okay, praise God. Hallelujah. Sa Tagalog, Tagalogin natin to, mga kapatid, kasi parang Tagalog yung mga tao dito, no? Hallelujah. Okay. Mga kapatid, excited na po pupunta na po tayo sa ating points ngayon. Ayan. Hallelujah. Naintindihan po natin, mga kapatid, no? Ang heal, ano po daw yun? Heal as a prison of everlasting chain from which there is no hope, mga kapatid. Wala na pag-asa. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, siguraduhin po natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Yes, hindi po kami nangangaral, hindi po kami, mga kapatid, exempted dito. Isa din po kami ditong pinapangaralan ngayon. Yes, nung nag-aral po ako nito, but ang bigat naman nito, Lord. Ang bigat naman nito, Lord, pero kailangan talaga, Sister Gina, na gawin mo yan. Hallelujah, times 3 naman yun sa akin at sa inyo naman dyan is isa lang. Hallelujah, bukol-bukol man ko ani gamay, kamo po dapil po mo. Murag ato ning tinatawag ka, kapatid, share the blessing. Share the blessing, kayo di ang mga viewers, share the blessing, di ba? Hallelujah, praise God. Ano po daw yung Hades, mga kapatid? Yun pong imperno. Hallelujah. Lahat ng mga tao na hindi sumusunod, hallelujah, sa kalooban ng ating Panginoon, doon po sila, mga kapatid, hallelujah, sa dagat-dagatang apoy. Yung nanatili sa kasalanan, yung nanatili, mga kapatid, hallelujah, na naghumagawa ng kasalanan na hanggang ngayon hindi pa nila sinusurrender, mga kapatid, hallelujah. Pero may panahon pa. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito sa ating key verse, mga kapatid, hallelujah, balikan po natin ang Apocalypse chapter 14, chapter 20 verse 14, mga kapatid. Ang sabi dito, 13, at binigyan ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay sa kamatayan at Hades ang mga patay na nasa kanila. At kanila'y hinatulan bawat tao'y ayon sa kanilang mga gawa. Praise God. Hallelujah. Lahat ng ating ginagawa, mga kapatid kong mga mahal, amen, ay hahatulan po tayo. Depende kung ano po yun ang ating itinatanim. According sa Biblia, mga kapatid, sa Galatians chapter 6 verse 8, mga kapatid, kung ano yung ating itinatanim, yun din po ang ating aanihin. Amen? Hallelujah! Kung nagtanom ka palay, ang anihin po natin, mga kapatid, is palay din. Hindi naman pwedeng mais. Hallelujah! Kaya kung ano yung tinatanim natin, kung ano ang meron sa inyo ngayon, ganun ang inyong itinatanim, mga kapatid. Kaya kung ang tao po, nagtatanim po siya, mga kapatid, ng mabuti, naglilingkod siya sa ating Panginoon, hallelujah, mga kapatid, congratulations, hallelujah, yun po ang maaani natin. For example, nagtatanim ka, naglilingkod ka sa Panginoon ngayon, hallelujah, aanihin mo yan, kapatid, amen? Aanihin mo po yan, mga kapatid, kaya huwag po tayong mahimagod. Amen. Gumawa ng mabuti. Hallelujah. Sa harapan ng ating Panginoon. Huwag po tayong mahimagod, mga kapatid, na magpagamit sa gawain ng ating Panginoon. Huwag po nating sayangin yung mga talent na ipinagkaloob sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil sa dami-dami ba namang tao, isa ka na binigyan ng talent, marunong umawit, marunong mag-MC, marunong mag-share, marunong, hallelujah, mag-encourage sa mga kabatiran. Hallelujah.
Kaya napaka-bless po natin mga kapatid na isa tayo na tinawag sa ating Panginoon. Yes, nandoon yung kahinaan minsan natin. Nawalan po tayo ng gana umaten. Nawalan po tayo ng ganang magpagamit. Nawalan po tayo ng gana mga kapatid na umawit sa Panginoon. Pero hindi po yan, hallelujah, hindi po yan magiging rason mga kapatid na mabigat po yung ministry na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil ang tunay na anak ng Diyos na Panginoon mga kapatid, hallelujah, the more siyang naglilingkod sa Diyos, the more niyang nakilala ang kanyang sarili na wala pala akong magagawa kung wala ang Diyos sa puso ko. Wala pala akong magagawa kung wala ang Diyos na mag-guide sa akin. Kaya the more tayong nagpapakumbaba na nagpagamit sa ating Panginoon dahil na-realize natin mga kapatid na kung wala ang Diyos, kung hindi ako tinawag ng Diyos, siguro yung kasama mo na napili pa sa kasalanan, siguro ganun pa rin ako ngayon. Siguro ganun pa rin ako ngayon, nagnanakaw, ano pang ginagawa mga kapatid na mga mabigat na mga kasalanan. Dahil tayo, nakarinig tayo sa salita ng Diyos mga kapatid, binago tayo sa ating Panginoon. At ngayon mga kapatid, tayo naman ang gagamitin ng Panginoon para ipangaral ang salita ng Diyos. Kung ano mang kasalanan na dapat nating ipangaral din natin. Kung ano mang kasalanan natin dati mga kapatid nga ngayon, hindi na natin ginagawa. Tayo din po ay mayroong karapatan na ipangaral sa mga kapatid natin, sa mga friends natin, dahil ayaw din po natin na sila'y mananatili sa kasalanan mga kapatid kong mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kaya wag na po tayong maghilom-hilom mga igsoon. Mga kapatid kong mga minamahal, kung nakita mo si sister na natili pa sa kasalanan, hallelujah, iyan na po ang right time, hallelujah, na sabihin mo, sister, dili na maayo ay mong gibuhat. Sister, nakasala, nakadiha sa Ginoo. Sister, nakasala, nakasay mong gibuhat. Natay mga authority, mga kapatid, hallelujah, na pwede natin sabihin ang katotohanan. Sabi ba sa John chapter 8 verse 32 mga kapatid, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya natay authority mga kapatid na sabihan natin ang mga kapatiran natin na sila po'y nanatili sa kasalanan mga kapatid. Dahil lahat po tayo mga kapatid, hallelujah, ay kailangan mga kapatid na sabihin natin kahit hindi ka pa pastor, kahit hindi ka pa, sabihin mo ay hindi naman ako nakapag-aral ng Bible school, ay hindi ako karapat dapat dyan. Sabi sa Ezekiel chapter 3 mga kapatid verse 18, okay, sabi dito, babasahin po natin mga kapatid. Ito po talaga ang salita na ito na napakabigat po na sa akin nang nabasa ko po siya mga kapatid. Sabi pa dito mga kapatid, hallelujah, praise God. Sabi dito mga kapatid sa Ezekiel chapter 3 verse 18, pagka aking sinasabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. At hindi mo ipinapangunahan, siya o nagsalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa inyong mga kamay. Praise the Lord, hallelujah. Hindi lang po sinabi dito mga kapatid na si pastor lang po ang singilin. Tayo pong nakakaalam sa mabuti. Tayo po ay merong authority or power o authority, hallelujah, na pagsabihan po natin ang ating mga brothers and sisters. Dahil alam po natin mga kapatid na ang heal is totoo. Totoong-totoo po mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, wag na po tayong manahimik ngayon. Sa pamilya ninyo, kumusta? Nakapangaral na ba tayo? Sa pamilya ba ninyo mga kapatid, hallelujah, nangaral na ba tayo? O nagsabi na ba tayo, baka tayo lang ang nag-attend ng mga gawain, pero pagdating sa ating pamilya mga kapatid, hindi makikita, tayo ba ay nakakilala sa Diyos? Baka pagdating sa pamilya na to mga kapatid, kung mahal, hallelujah, nakiayon ka pa rin doon sa pamilya mo. Baka sa online ka lang Kristiyano, baka sa online ka lang, hallelujah, sincero na nakita. Baka ang Facebook rang maluwas, o kita din ang atong mga pamilya, wala din ta naka-istorya ni ini, maisoon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Mga kapatid, hindi na po panahon para tayo manahimik ngayon. Even pamilya nyo, pamilya natin mga kapatid. You have authority.
na pagsabihan natin na kung sila'y namuhay pa sa kasalanan, sabihan niyo mga kapatid, na stop niyo na yan kung ayaw niyong maimperno para hindi singilin sa atin ang kanilang kaluluwa mga kapatid. Ang sabi pa dito mga kapatid sa 19, kung tayo po'y nagbahagi na, hindi sila nakikinig mga kapatid, ang sabi dito, praise the Lord, sa Ezekiel chapter 3 verse 19, gayon may akong inyong paunahan ang masama at siya'y hindi humihiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man. Siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit inyong iniligtas ang inyong kaluluwa. Praise the Lord, hallelujah. Napakasarap po mga kapatid. Gawin nyo lang. Amen? Hindi man sila nakikinig sa inyo, okay lang. Pero mga kapatid, hallelujah, ipakita natin na may Diyos sa ating buhay. Kailangan nagsimula sa atin yung pagbabago. Nagsimula sa atin yung pagbabago. Amen? Hallelujah. Kaya praise the Lord. Ano po ba tunghil mga kapatid? Number 1 po mga kapatid, place of punishment mga kapatid. Ito pong lugar na itong punishment. Sabi ko nga kanina sa ating tinatawag na introduction, everlasting na punishment mga kapatid. Dili na pwede. Hallelujah. Nga moingon pa ta. Lord, pwede ba ko maghinulsol ko? Pwede pa ba ko mag-repent? Amen. Itong lugar na ito mga kapatid na wala na pong repent. Dito ka na po manalangin mga kapatid. Ang sabi dito Matthew mga kapatid, babasahin po natin, hallelujah. Dahil ang sabi dito sa point number 1 natin, ano po daw ang hell mga kapatid? What is hell? A place of punishment mga kapatid. Lahat ng gumagawa ng masama, dito po pumunta mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi pa niya sa Matthew chapter 25 verse 46, ang pulong sa Ginoo nagingon, at ang mga ito'y praise God, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, at ang mga ito'y mangagparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay walang hanggang buhay. Praise the Lord. Di ba gusto natin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan mga kapatid? Patuloy lang tayong maglingkod sa Diyos. Patuloy lang tayong pagamit sa Panginoon. Hallelujah, praise God. Patuloy nating gawin ang tama mga kapatid. Praise the Lord. Napakasarap po no, na nanatili tayo sa ginagawa natin yung tama. Praise God. Even hindi man nagustuhan ng ka-brother, ka-sister mo mga kapatid, pero patuloy mo pa rin ginagawa yung tama mga kapatid. Huwag po kayong manghinayang na gawin nyo po ang tama mga kapatid. Dahil yan po, hallelujah, ay napakaganda po yan sa mata ng ating Panginoon. Hindi man tayo na-appreciate. No need appreciation mga kapatid sa tao. Kung ikaw, ako, naglilingkod ka sa Panginoon ng totoo kapatid, praise God, hallelujah. Hingin mo sa Panginoon ng provision. Hallelujah. Na ma-promote ka sa gawain ng Panginoon. Huwag ka lang pong manatili sa level 1. Pagdating sa pagsubok, backslide ka. Hallelujah. Kung may pagsubok, harapin mo yan. Para dyan ka po makilala na nagle-level 2 ka na po mga kapatid. Amen? Magle-level 2 ka lang po kung ang pagsubok na yan ay inyong tinatawag mga kapatid, ma-overcome. Praise God. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon, hallelujah, okay, babasahin po natin mga kapatid, a place of punishment mga kapatid, ito pong mga panahon na ito mga kapatid, na itong mga tao na ito, hallelujah, hallelujah, na yung nakakita siya ng hubad, hindi niya dinamitan, no? Sabi dito, okay, basahin ko po mga kapatid ha, praise God. Matthew 25 verse 43, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw. 44, kung magkagayoy sila'y na may magsisagot na magsipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw? O isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran. Sa 25, anong sabi dito?
Kung magkagayoy sila'y sasagot niya, sasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginagawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginagawa sa akin. Hallelujah. Take note po mga kapatid. Hallelujah. At nawa may naintindihan po tayo. Ang ibig sabihin po dito mga kapatid, hallelujah, na kahit kaliit-liit na tao humingi sa iyo ng tulong, humingi sa iyo ng limos, magbigay ka. Amen? Dahil hindi mo alam mga kapatid na yan ay Panginoon pala mga kapatid. Kung baga tinitis tayo ba? Kasi minsan ang tao pumipili lang ng bigyan niya eh. Praise God, hallelujah. Kaya sabi niya dito, kung magkagayoy sila'y sasagot niya na sabihin sa katotohanan sinabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginagawa sa maliit na ito ay hindi ninyo ginagawa sa akin. Kahit pa pala mga kapatid sa maliit na tao, praise God, hindi man natin mga kilala. For example, may nagugutom. Ano po dito kapatid? Kailangan magbigay po tayo. Amen? Magbigay po tayo mga kapatid. Dahil kung hindi po tayo marunong magbigay mga kapatid, sabi nga dito sa salita ng ating Panginoon, at ng mga ito ay maparoon na walang hangganang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay walang hanggang buhay. Praise the Lord. Kung gusto nating hindi tayo mapanis mga kapatid, hallelujah, magpagamit tayo. Magbigay tayo. Ibigay natin yung ating talent sa ating mahal na Panginoon. But I believe na dito po ay talagang kahit kunti lang tayo dito mga kapatid. Pero yung kasigasigan sa mga kapatiran kung nandito mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Number 2 mga kapatid. What is hell mga kapatid? What is it mga kapatid? A place of torment mga kapatid. Hallelujah. Grabe no? Hallelujah. Ito pong lugar na ito mga kapatid. Kung nakilala niyo itong si Lazaro at yung dato nga tao mga kapatid na mabasa po natin sa Luke chapter 16 verse 19 to 31 pero kunti lang po ang kukunin ko mga kapatid. Doon lang po tayo sa Luke 16 verse 23. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid. Hallelujah. At ang hadis na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw ng malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Bakit kaya mga kapatid? Ano po ba ang naintindihan ninyo about kay Lazaro at sa taong dato mga kapatid? Noong si Lazaro, nung nabuhay pa siya dito sa mundo mga kapatid, si Lazaro po mga kapatid, siya po ay pobre. Tinatawag po niya ng pobre mga kapatid. Sabi pa nga dito, okay, basahin ko po sa 19. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Ito po ang buhay sa taong dato. Take note mga kapatid. Bakit wala siyang pangalan? Pero mamaya pag-aralan natin yan ha. Diyan muna tayo. Okay, number 20. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro lipos ng sugat at inilagay sa kanyang pintuan. Si Lazaro po mga kapatid is tinatawag natin na mahirap. Pinakamahirap mga kapatid. Ang 21, ang sabi doon, at naghahangad na mapakain ng mga mumo na naghuhulog mula sa dulang ng mayaman. Praise God. At lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Grabe no? Grabe tinatawag mga kapatid ang ating si Lazaro mga kapatid. Hallelujah. Siya po'y puno ng sugat. Tapos naghihintay lang siya mga kapatid na makakain sa mga nahulog ng mga mumho. Oh, grabe. Pero ang taong dato mga igsoon, unsay gingon diri sa 19. Hallelujah. Praise God. Grabe, kumakain ng sagana. Praise God. Hallelujah. Ganun po ang ginagawa sa taong dato mga kapatid. And then, sa 22, at nangyaring namatay ang pulubi. At siya ay dinala sa anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Dito po mga kapatid, meron po tayong makukuha ditong aral sa 22. Sabi nga dito mga kapatid, no, namatay silang duha. Praise God. Hallelujah. Ang pulubi, sila ay dinala sa anghel. Pero yung dato mga kapatid ay namatay din naman ang mayaman at inilibing. Praise God. At
Sa 23, yun po ang binasa natin kanina, sabi dito, at sa Hades na nasa pagdurusa, praise God, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, pagdurusa ay itinitingin ang kanyang mga mata at natanaw ng malayo ng Abraham na si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ano pong sabi dito ni sa taong dato mga kapatid? Ang sabi niya sa taong dato, praise God, hallelujah. Sabi niya dito, at siya sumigaw, sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubong niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang kanyang dila sapagkat nahihirapan ako sa alab na dito. Yun po ang tinatawag na imperno, mga kapatid. Yes, taong mayaman. Marami pong mayaman ngayon, mga kapatid. Take note kayo ha. Hallelujah. Nawa maintindahan at munawaan po natin na ito, mga kapatid. Mayaman dito sa sanlibutan. Hallelujah. Lagi niyang ginagawa yung, hallelujah, nagpapayaman sa sarili. Wala na siyang time, mga kapatid. Hallelujah, na magpagamit sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nung namatay siya, mga kapatid, hallelujah, mayaman na mayaman siya eh. Pero, ang sabi ng sabi dito sa sulat, mga kapatid, sabi ni Abraham, sabi niya, suguin mo nga si Lazaro na itunlod ang kanyang daliri para lang daw malamigan siya, mga kapatid, dahil nandoon na po siya sa dagat-dagatang apoy. At sabi naman dito sa 25, datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ayon sa mabuting paraan ay masasamang hallelujah, sabi dito, bagay ayon sa pamumuhay. At si Lazaro na gayon ding paraan ay masamang bagay, datapot ngayon ay inilaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Kung baga nabaliktad ang panahon, mga kapatid, amen? Hallelujah! Kaya kung tayo pala, mga kapatid, kung tayo ngayon ay naglilingkod sa Diyos, nahihirapan tayo, nagtitiis tayo, mga kapatid, hindi tayo, hallelujah, namuhay sa kasalanan, hindi tayo namuhay sa kasaganahan dito sa sanlibutang mga gawa, mga kapatid. Iniiwasan natin, hallelujah, ang mga sanlibutan nga ginagawa. Bahalag magtiis tayo, mga kapatid, sa kunting panahon. Hallelujah, wag lang tayong maapunta sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit na magtiis tayo dito, mga kapatid, na maglingkod tayo, magpakabanal tayo dahil banal ang nagtumatawag sa atin, kahit pa tayo pinupersecute, mga kapatid, gawin pa rin natin yan. Amen? Gawin pa rin natin yan dahil lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, hallelujah, aanihin natin, mga kapatid. Amen? Aanihin po natin. Kaya dapat nating magsaya tayo habang ginagawa natin. Huwag po tayong manglulupay-pay. Maraming mga tao, hallelujah, na mabigatan sila sa ministry. O sige, gusto ka, patuloy ka sa mga masamang gawa. Kasi walay bawal. May freedom ang tao, mga kapatid. Okay, next, mga kapatid, sabi dito sa ating binasa, mga kapatid, ang hari o ang taong dato, mga kapatid, siya ay napunta sa imperno. Nabaliktad ang panahon. Nga kung dati, mga kapatid, hallelujah, si Lazaro, naghihintay lang na may matagak nga mamumo para makakain, mga kapatid. Kasama ang mga aso. Di ba? Pero, mga kapatid, sa dulo, sino ang pinapangaralan? Sino ang nakatanggap, hallelujah, naging mabuting pamumuhay? Ang si Lazaro, mga kapatid. Amen? A place of torment, mga kapatid. Si taong dato, mga kapatid. Number 3, mga kapatid, hell, what is it, mga kapatid? A place of fire, mga kapatid. Ito pong lugar, mga kapatid, hallelujah, na wala na'y palong nga kalayo. Hallelujah. Kaya sa atin, mga kapatid, mangaral tayo talaga ay maglingkod na tayo sa Panginoon ng katotohanan. Amen? Amen tayo dyan sa inyo, mga live streaming. Maglingkod na tayo sa Diyos. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Praise the Lord. Maraming mga tao ngayon naglilingkod, mga kapatid, dahil may desire lang sa kanyang sarili. Pero hindi niya desire nga sumunod sa Panginoon. May gusto lang na gawin, mga kapatid. Pero hindi naman ginawa, mga kapatid. Okay, dito tayo, mga kapatid. Ano po daw ang hell, mga kapatid? What is it? Dahil ito po ang ating pag-usapan.
Hallelujah. Revelation, Matthew pa tayo. Matthew chapter 13, mga kapatid. Matthew chapter 13, alam na po natin ang Matthew, mga kapatid, is full of tinatawag na gospel, no? Hallelujah, hindi ko na po ipaliwanag sa inyo. Dito po, mga kapatid, a place of fire. Hallelujah. Matthew chapter 13, verse 42, ang sabi dito, mga kapatid, at sila ay igagatong sa kalan ng apoy, diyan nga ang pagtangis at ang paggalit ng mga ngipin. Hallelujah. Yun po, a place of fire, mga kapatid. Sino ang ilagay dito? Babasahin po muna natin, mga kapatid. Hallelujah. Okay, basahin po natin. Dito po tayo magsimula sa 36 para malaman po natin bakit sino ba tong igagatong sa kalan. No, igagatong sa kalan. Hallelujah. Praise God. Nandyan pa ba ako, mga kapatid? God is good. Galisod. Oh, ano ba? Nandyan pa ba ako? Tingog daw mo, drabe. Nawala. Ay, thank you. Praise God. Hallelujah. Binakog, nawala. Thank you po, Pastor. Thank you po, brother mo. Okay. Sabi dito, mga kapatid, sa 36, nang magagayo iniwan niya ang mga karamihan na pumasok sa bahay at sa kanya nagsilapit at sa kanya dinalagad at pagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang mga talinghaga tungkol sa mga pasirang damo sa bukid. 37, at siya sumagot na nagsabi, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. 38, at ang bukid ay ang mga sanlibutan. At ang mga mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian at ang mga panirang damo ay ang mga anak ng masama. 39, at ang kaaway na naghasik ng ito ang dyablo at ang pag-ani ay ang katapusan ng sanlibutan at ang mga mag-ani ay ang mga anghel. 40, kung paano pagtipon ang pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyari. Hallelujah. Sa katapusang mga praise God. Ganon din ang mangyari sa praise God. Ganon din ang mangyari sa katapusang mga sanlibutan o sa katapusan na sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang manghel at kanyang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na praise God, nangagkapagharian ang lahat ng mga bagay patisod or hallelujah, praise the Lord. Basahin ko po. At kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangagkapagharian ang lahat ng mga bagay. Tapos, praise God, nangagkapagtisod at ang kasigawa o nagsisigawa ng katampalasan. Ito po ang igagatong sa apoy, mga kapatid. Amen? Yung naggagawa ng katampalasan. Pero tayo, hindi man tayo gumagawa, gawas ta dire, napita. Amen? Hallelujah, padayon ta, ang isoan. Patuloy po tayo. Praise God, hallelujah. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Okay, next. Iyon po ang fire, mga lake of fire, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Dahil, ang sabi, mga kapatid, binasa natin kanina, sabi nga doon, mga kapatid, ang taong dato, wala man siya pangalan. Diba sabi ko sa inyo, mamaya-maya ay ating pag-aralan kunti, saglit lang. Hindi naman kunti, saglit lang, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, bakit kaya walang pangalan? Lahat ng walang pangalan, mga kapatid, saan ilagay? Sa dagat-dagatang apoy. Kaya yung dato, mga kapatid, wala siyang pangalan, kasi wala naman siyang pangalan, hindi man niya tinatanggap ang Panginoon. Ang sabi sa Apocalypse chapter 20 verse 15, at kung sino mang hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Paano tayo magkaroon ng pangalan, mga kapatid? At masusulat yung pangalan natin. Basta tanggapin mo ang Panginoon na inyong tagapagligtas. Amen? Paano na lang kung puro ka na lang salita, tanggapin ko ang Panginoon, wala kang ginagawa, mga kapatid. Amen? May gagawin po tayo. Huwag pa lang po imin, mga kapatid. Dahil kailangan po masulat po ang ating pangalan doon sa aklat na buhay, mga kapatid. Bakit kaya walang pangalan siyempre, ang taong dato, mga kapatid, walang pangalan yun kasi talagang grabe niya kadato tapos hindi na siya naglingkod sa Panginoon.
Kahit nga si Lazaro, hindi niya binigyan ng pagkain. Siya lang kain-kain, mga kapatid, no? Minsan, kaya kung may madamot pa dito, mga kapatid, i-rebuke niyo yan. Kung hindi kayo marunong mag-share. Amen? Hallelujah! Dahil ayan po, mga kapatid, hindi po yan mula sa Panginoon. Kaya tayo po magtulungan. Ayan, magtulungan po tayo. A place of fire, mga kapatid. Praise God, hallelujah. And next, mga kapatid, Matthew chapter 13, verse 40, 50 pala. Praise God. Sabi dito, at sila igagatong sa kalan apoy, diyan nga ang pagtangis at ang paggalit ng ngipin. Ito pa rin ang dahilan, mga kapatid, na dito po talaga suffering. Diba, sabi ganiha, kawala ng hope, mga kapatid. Kaya kung tayo, siguraduhin natin, mga kapatid, na tayo po'y mapagbigay. Amen? Kung makakita tayo ng mga walang kinakain, huwag dating sabihin na kumain ka. Well, hindi mo naman binigyan. Pero kung may ibibigay tayo, hindi naman tayo okay. Hallelujah, hindi naman madamot ang God is our strength. Ang doon naman yung mapagbigay. O, di ba, taga live streaming katawa sa mudra, ora magseryoso kayo ni sila ba? Kayo sila, hadlok ka po dahil maimperno. Ay, hadlok jud, no, igsoon. Hadlok jud siya. Pero kung mabuhat lang gid sa sakbuton sa Ginoo, dili tada angay mahadlok. Okay, next mga kapatid, number 4, a place of warm. Hallelujah. Ito po mga kapatid, ulod nga walay kamatayan. Muagi sa imong ilong, muagi sa imong mata, muagi sa imong dalunggan, muagi sa imong baba. Hallelujah. Praise God. Asa nato ni mabasa, basahon ragud nato ni be. Hallelujah. Ito po mga kapatid, no, kung ang tao po mapunta sa imperno, mga kapatid, hallelujah, nang doon po ang pagdudusan niya, mga kapatid. Hallelujah. Nang doon po yung pagdudusan niya, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi sa Marcos, mga kapatid, chapter 9. Praise God, chapter 9, verse 44. Kung nag-take note po kayo dyan, mga kapatid. Sabi doon sa 44, mga kapatid, manuot sa inyong mga tainga ang mga salitang ito, sapagkat ang anak ng tao ay binibigay sa kamay ng tao. Praise God, hallelujah. Lucas pala itong nabasa ko, mga kapatid. Pasensya na. Tinga ko, iba man yun. Sabi dito, mga kapatid, Marcos chapter 9, verse 44. Okay, Marcos na po tayo, mga kapatid. Sabi dito, praise the Lord, hallelujah. Ang sabi din mga kapatid, ang sinumang magbigay ng ikakatisod sa maliit na ito at sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang liig sa isang malaking galingan bato at siya ay ibubulid sa dagat-dagat o sa dagat. At kung kamay mo ay nagkapagpatisod sa inyo, ay putulin mo, mabuti pa sa inyo ang pumasok, hallelujah, sa buhay na pingkaw kaysa dalawang kamay ang mapasa imperno sa apoy na hindi namamatay. Praise God, hallelujah. Mag-ingat tayo mga kapatid na hindi tayo ang magiging katitisuran sa mga tao na maliliit, mga kapatid. Kaya lagi kong pinigpray, mga kapatid, no? Na Lord, wag nawa akong maging katitisuran. Hallelujah. Pagsikapan natin, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, na hindi po tayo ang magiging katitisuran. Praise God. Hallelujah. Na napakabuti natin, napakabait natin magsalita sa mga tao, pero sa pamilya natin, natitisod pala sila dahil wala tayong pagbabago. Natitisod pala yung inyong sister dahil pag magalit ka, nagmumura ka pa. Natitisod pala si sister sa'yo dahil madali ka lang magtampo, tampururot. Hindi po yan mula sa Panginoon. Hallelujah. Nagagalit ka dahil ganito, ganyan. Sinasaway ka ni sister na magkamali ka. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga sa 43, at kung kamay mo ang makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa inyong pumasok sa buhay ng pingkaw kaysa dalawang kamay kang mapasa imperno sa apoy na hindi mapapatay. Diba mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Sabi sa 45, at kung ang paa mo'y makapagpatisod sa inyo, ay putulin mo.
Mabuti pa sa inyong pumasok kung pilay sa buhay kaysa may dalawang paakang mabulid sa imperno. Isang paalala mga kapatid na kailangan nating iwasan. Hallelujah. Dahil ngayon mga kapatid, tayo po ang tinitingnan, tayo pong binabasa mga kapatid. At nawa kung tayo'y magalit, hindi na tupo-tubong-bong ang lumalabas sa bibig natin. Kasi doon matitisod yung mga bagong nanampalataya sa atin mga kapatid. At wala na po yung mga tampururot, madali lang magtampo mga kapatid. Hindi po yan kalooban ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Tiisin mo, naglingkod ka na sa Panginoon. Gawin na natin ang tapat. Number 5 na po tayo, a place of weeping and gushing of teeth, mga kapatid. Ito pong lugar na ito na magkagot ang ngipon dahil sa kasakit sa kalayo nga isoon. Alam nyo ba yung hell mga kapatid? Hindi po yan mamamatay. Kung doon po ang isang tao mga kapatid, di yan mamamatay. Suffering yan mga kapatid. Walang hanggang pag-suffer mga kapatid. Kaya nga sabi sa introduction natin, yun pong wala ng hope. Wala na pong hope yun mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya tayo po maglingkod tayo sa Panginoon ng katotohanan mga kapatid. Hindi na po tayo maglalaro dito. Mga matanda na po tayo. Hallelujah. Sabi pa sa kanta, wag na tayong magpabata. Edad natin ay hindi na halata nga matanda na tayo. Sa paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, wag na po tayong maging bata pa. Lumapit na tayo at magpagamit na tayo sa Panginoon. Kailan pa ba tayo lumapit? Kailan pa ba tayo magpagamit? Kailan pa ba tayong kumain ng gatas-gatas kumain? Lagi na lang tayong kumain, tayo na naman ang magpakain mga kapatid. Ano bang natutunan natin, i-share natin sa ating mga kapatiran? Huwag na tayong mahiya mga kapatid. Magpagamit na po tayo. Wake up, Christian. Hallelujah. Sa mga viewers, diha, ayaw na mo paglangay-langay pa. Magpagamit na tayo sa bulaton sa Ginoo. Ayaw na mo kaulaw nga iwali ang kamaturan. Kaya ang kamaturan, nagatag ka na itong kagawasan. Gusto tag maluwas ang atong mga pamilya. Gusto natin mga kapatid, maligtas ang ating pamilya. Kaya kailangan nating gumawa na din na tayo mga kapatid. Huwag na po tayong umasa pa sa iba. Kung tayo alam na natin ang katotohanan, magpagamit na tayo mga kapatid. Dahil ayaw natin mga kapatid ng ating pamilya, mga kapatid, hallelujah, magdusa doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi sa number 5, a place of weeping and gushing of teeth, mga kapatid, hallelujah. Sabi sa 51 mga kapatid, sa Matthew 24 verse 51, at siya babaakin ng isa sa, praise God, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, Matthew 24 verse 51, at siya babaakin at isama ang kanyang bahagi sa mapag-imbabaw. Doon na nga ang pagtangis at paggalit ng mga ngipin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya tayo po mga kapatid, habang may panahon pa, huwag nating hayaan ng ating pamilya mga kapatid mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ngayon pa lang mga kapatid, sabihin natin sa mga anak natin na totoo na may imperno kapatid. Totoo na may imperno pag tayo hindi sumunod sa Panginoon. Totoong imperno kapatid, napakainit doon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya wag po tayong magpatumpik-tumpik pa mga kapatid. Hallelujah. Gawin po natin ang dapat nating gawin. Next mga kapatid, number 6 na po tayo, a place of shame and contempt. Hallelujah. Ito pong place na ito mga kapatid, hallelujah. Grabe. Dito na talaga lahat mga kapatid. Na kung masasabi mo, bakit ako nandito? Hallelujah. Dahil hindi tayo sumunod. Katulad tayo sa tao na dato mga kapatid. Hindi tayo katulad doon mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo po pag maglingkod tayo sa Panginoon mga kapatid, wala po tayong tinatawag, hallelujah, na magduha-duha. Sa atong paglingkod sa atong Ginoo, tinud-una po. Kailangan makikita natin mga kapatid dahil ang pagbalik sa ating Panginoon hindi natin alam. Kahit nga mga anghel, mga kapatid, walang nakakaalam. Kung babalik ang Panginoon, tapos tayo hindi tayo sumunod. Tayo, meron pa tayong mga sala na gitagu-taguan, gipit-ipitan, mga igsoon.
Praise God. Ayaw din magsugot. Huwag kayong papayag, mga kapatid. Huwag kayong papayag ng pamilya natin, hindi natin mapagsabihan. Ayaw nga natin, mga kapatid, magkasakit ang ating anak eh. Kung may ina man dito, ayaw natin na may sakit yung anak natin. Sabihan natin na, anak, may imperno. Nasa atin una, mga kapatid, sumunod yan sila sa atin pag tayo pong umuna na magsalita sa kanila. Kaya mga kapatid, ngayon, kung takot pa tayong magsalita-salita ng Diyos, i-rebuke na natin ang ating mga sarili. Dahil ang salita ng Panginoon, sabihin natin ang katotohanan. Kung meron man kayong kilala ngayon, mga kapatid, na nanamuhay sa kasalanan, time will come. Ngayon na po ang panahon, mga kapatid, na pagsabihan po natin na anak, mama, kapatid, sister, brother, hindi na po yan maganda. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Even ako, mga kapatid, ayaw ko din maimperno ang mga anak ko. Tayong lahat, pamilya ko, mga kapatid. Pero sad to silang talaga, mga kapatid. Napakatigas ng mga ulo minsan. Pero hindi ako sumusuko, mga kapatid, pinalangin ko sila. Sinisharean ko sila. Basta sabi sa Ezekiel na i-share mo sa salita ng Diyos. Dahil Panginoon pa rin, mga kapatid. Hallelujah, ang masusunod, mga kapatid. Number 7 po, mga kapatid, a place where our memory is active, mga kapatid. Dito po ang lugar ng imperno o hell, mga kapatid. Active po ang ating memory dito. Dito na po natin masasabi, sana na namin nakinig ako. Sana sumunod ako. Sana iniwan ko yung kasalanan na ito. Sana hindi na ako namuhay na may kasalanan pa. Doon mo na sabihin, mga kapatid, at magsisi ka na pero kahit anong hiyak mo dito, anong iyak mo doon, anong sabi mo, tulong, wala na taong tumulong, wala ng word of God doon, mga kapatid. Everlasting, wala ng hope doon, mga kapatid. Kahit sabihin mo pa, Lord, patawarin mo ako. Pero ngayon, may panahon pa, mga kapatid, na sumunod tayo sa Panginoon. Ngayon pa ang araw, mga kapatid, na kaya pa natin baguhin ang ating kasalanan. Amen. Hallelujah. Ngayon pa, pwede pa natin, mga kapatid, itsunin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. At huwag na po tayong mamuhay, mga kapatid, nag-alinlangan tayo sa pagtanggap ng ating Panginoon. Pagdating doon, mga kapatid, hallelujah, wala na po. Kahit anong pagsisi mo doon, mga kapatid, adunay mga ulod, perting sakita. Mas mabuti lang, mga kapatid, magtiis na lang tayo ngayon na sumunod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaysa mapunta tayo sa dagat-dagatan na apoy, mga kapatid. Ibin ako, ayaw ko, mga kapatid. Kaya gumawa po tayo ng mabuti. Pasayahin natin ang Panginoon. Habang tayo naglilingkod, ipakita natin, masaya tayo, Lord. Masaya ako, Lord, na nakita mo ako. Masaya ako, Lord, na binuksan mo ang aking puso, isipan. Dahil hindi lahat, mga kapatid, hallelujah, na nabuksan. Kahit paano pang pag-word of God mo dyan, kung hindi yan bubuksan sa Panginoon, manatili yan sa sanlibutan, mga kapatid. Kaya napaka-bless natin ngayon dito. Ilan lang tayo dito, mga kapatid. Nabuksan ang ating isip at puso, mga kapatid. Pero alam nyo, hindi po si pastor makapagbukas niyan kung hindi kayo i-convict sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ngayon palang ma-realize mo, grabe pala kapag-ibig ng Diyos sa akin. Grabe pala yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Masabi natin, hindi ako karapat-dapat. Yes, pero talagang pinili ka ng Diyos. Hindi tayo pinili, mga kapatid, para matakot tayo na makipaglaban dito sa libutan. Pinili tayo para maging good example ka. Pinili ka para maging ilaw ka. Pinili ka ng Panginoon para bigyan mo. Hallelujah. Salita ang inyong mga pamilya. Praise the Lord. Hallelujah.
Number 8 na po tayo mga kapatid. Last but not the least na po. Sabi dito, a place of, hallelujah, thirsty. Dito na po mga kapatid na uhaw na walay kabutangan. No? Napakahirap. Dito na po mga kapatid, na ang panahon nga moingon ka, sabihin mo, gusto mong uminom ng tubig, wala ka nang maiinom. Ito na pong lugar na ito mga kapatid na kahit na uuhaw ka, wala na po. Kaya habang pakinggan pa po natin ang salita ng Diyos, habang nandyan pa po ang salita ng Diyos, huwag lang po tayong makinig mga kapatid. Kailangan natin, hayaan natin na Lord, kung mayroon pa man akong nagawa na hindi pa kaaya-aya, ngayon pa lang Lord, kailangan mo na akong baguhin. Dahil ayaw natin ma-imperno tayo. Ayaw natin mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sa bawat isa sa atin ngayon dito sa God is our strength. Hindi pa man lahat. Marami po, mahaba po ito mga kapatid. Pero dito lang po ako magtatapos. Kung loobin ng Panginoon, pag-aralan naman po natin mga kapatid, ano po ang langit or heaven mga kapatid. Sa susunod na mga higayon, bibigyan pa po tayo ng buhay sa ating Panginoon mga kapatid. Pero at nawa mga kapatid, nagkaroon po tayo ngayon ng interest na magbahagi sa mga mahal natin mga kapatid. Huwag nating hayaan na tayo lang nakakaalam na may imperno. Hindi ipaalam natin sa mga mahal natin mga kapatid. Ipaalam natin sa ating mga mahal na tunay na may imperno. Tunay na may imperno, kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kung ayaw mo doon, magsikap tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon. Gawin natin ang tama. Huwag na natin gawin yung mga mali na ating mga nagawa, mga kapatid. Maglingkod tayo na may takot sa Panginoon, mga kapatid. Dahil ang takot na yan, yun po ang magligtas sa iyo, kapatid. Amen. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, mga kapatid. Pag ang isang tao walang takot, gumagawa ng mga masama, wala po yan, mga kapatid. Pero pag ikaw may takot ka, nakukonvict ka, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Gawin mo kung anong inuutos ng Panginoon sa iyo. Sabi sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, mga kapatid, ang takot sa Panginoon ay pasimula sa kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahama sa karunungan at turo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa atin ngayon mga kapatid, alam na po natin na may impyerno,